katabi, ang Diyos ay laging mabuti. Amen. Our God is alive. Jesus is alive. Amen? Alam niyo mga kapatid, hindi po tuwing mahal na araw ay maraming beses nabubuhay si Jesus. Hindi rin po maraming pagkakataong namamatay. Every Holy Week, we just but remember, inaalala natin ang pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. It has been said na isang beses lamang namatay si Jesus, ngunit buhay at mananatiling buhay magpakailanpaman. Amen? Let's give God a clap of praise this afternoon. Hallelujah. Praise God. Now, I want you to turn your Bibles in the book of Luke. So po natin ating mga banal na kasulatan sa aklat po ni Lucas. At tignan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Luke chapter 24, let's read beginning from verse 13 up to verse 35. This is a very long passage of scripture, but we need to read this so that we may understand the entire story that had taken place. Luke chapter 24, verse 13 up to verse 35. Gawin po nating salita ng pagbasa. Now behold, two of them were traveling the same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. 14. So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus himself drew near and went with them. 16. And he said to them, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? 18. And he said to them, what things? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. 20. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. 22. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. 24. Then he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. 26. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. 28. But they constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to stay with them. 30. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. 32. So they rose up that very hour and returned to Jerusalem, and found the 11 and those who were with them gathered together. 34. And they told about the things that had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of bread. May the Lord add his blessings upon reading of his words. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this afternoon, in the Easter celebration of the year 2016, is People's Response to the Resurrection. People's Response to the Resurrection. Now, a lot of people have different views, and a lot of people have different thoughts about the resurrection of Christ. At lagi nilang iniisip kung ano ba talaga ang mga naganap pagdating sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pong isang Easter celebration sa isang church, at kasabay po ng celebration ay ang Sunday School. Doon po sa Sunday School, yung teacher,
Gusto niyang magkaroon ng magandang dramatization ng pagkabuhay na magmuli ni Jesus. So tinanong niya yung mga estudyante niya. Sabi niya sa mga students niya, do you know what's the first words of Jesus after resurrection? Alam niyo ba yung unang sinabi ni Jesus mula sa pagkabuhay na magmuli? Walang nagtataas ng kamay. Tahimik ang church. Kayo po ba alam niyo? Oh, parang ganun din to. Tahimik. The room was silent. Nobody would dare raise a hand and would say the first words of Jesus. Now, meron pong isang estudyante, 7-year-old girl. Nagtaas siya ng kamay. Sabi niya, Ma'am, I know the answer. Oh, really? Excited yung teacher? Talaga? Yes, ma'am. Yes. I know the answer. So, tinawag niya yung estudyante, 7-year-old girl, tumayo sa harapan, tumanong pa yung bata. Sabi ng teacher, what are you doing? I'm demonstrating to you, Jesus. At huminga ng malalim yung bata at sinabi niya, this is Jesus' first word. Tada! Nahulog sa pinagkakaupuan yung teacher. At yung mga estudyante ay tawanan sila ng tawanan. Kasi sa paningin ng batang ito, ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus ay tila bagay isang magic. That one day, you're dead. On the following day, you're alive. Alam niyo mga kapatid, response to the resurrection of Jesus from the dead is like anything else. Alam niyo ba na ang pagkabuhay ni Jesus mula sa pagiging patay o pagkabuhay mula sa mga bangkay ay isang bagay na para ring tulad ng iba't ibang mga istorya sa history ng buhay ng tao. We see, we hear, we question, and then we consider. Tulad na napakaraming storya sa history, we either believe or we do not. Maaaring ikaw ay maniwala o maaaring ikaw ay hindi maniwala. Now, sino po sa inyo nakakatanda ng nangyari noong July 20, 1969? Okay. July 20, 1969, kauna-unahang pagkakataon na ang tao ay nakatapak sa buwan. Now, marami ang nagsasabing, Pastor, may maganda pang nangyari dyan. Nanalo si Gloria Diaz ng Miss Universe. Pero hindi natin pag-uusapan nyo. Pag-uusapan natin pagtapak ng tao sa buwan. Sabi ni Neil Armstrong, isa siya sa mga astronauts na kasama roon, that's one small step for man, one giant leap for mankind. Nagdiwang ang buong mundo. But do you really believe that it has happened? Talaga bang nangyari na ang tao ay nakatapak sa buwan? Talaga bang kung iisipin mo, ito'y imposible? Talaga bang naganap? O talaga bang gaano man kahirap isipin, nagawa talaga ng tao? Now, we are thinking that it was impossible. Bagamat imposible, bagamat unimaginable, nagawa ng tao, totoong nagawa ng tao, na tumapak sa buwan, marating at tapakan ang buwan. Now, do you remember David Copperfield? Sa matatanda na po, alam yun. Kasi ngayon ang sikat si David Blaine. Si David Copperfield is one of the greatest illusionists of his time. Ang tawag sa kanya, the Great Magician. In the year 1990s, yan po sumikat itong si David Copperfield. Nagagawa niyang pawalain, i-disappear ang isang eroplano. Nagagawa niyang tumakas through illusion doon sa isang cage na punong-puno ng kadena at ilulubog sa tubig. At ang pinakamatindi niyang illusion na ginawa, nawala ang Statue of Liberty. Now, gaano man ka-entertaining ang bagay na ito? Gaano man po tayo mapanganga sa galing niya? Ito ay isang ilusyon lang. Ito ay hindi totoo. With just a fraction of light and science of the moving of hands, these things can be accomplished. Parang totoo, pero hindi totoo. But what about the resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead? Naniniwala ka ba na si Jesus ay talagang nabuhay na magmuli? Naniniwala ka ba na si Jesus ay bumangon mula sa mga patay?
Naniniwala ka ba na hindi siya nagawang hawakan ng kamatayan ni ng kanyang libingan? Naniniwala ka bang sadya na si Jesus nga ay buhay at mananatiling buhay magpakailan pa man? Or are you just thinking like so many people that the resurrection of Jesus Christ is just but like an illusion of a great magician? Ang pananaw mo ba sa pagkabuhay ng muli ni Jesus ay tila baga ilusyon lang o paraan lang ng tao o publicity lang ng mga disipulo upang sabihin na siya'y nabuhay ng ang muli? Now, sa hapon po na ito, pag-aaralan natin, ano-ano ba ang mga responses ng tao pagdating sa pagkabuhay na magmuli ni Jesus? At ano ang dapat nating maging pag-uugali sa pananaw natin sa pagkabuhay ni Jesus? The first response that we're going to look at is number 1. Some people consider Jesus, but they don't truly believe in Jesus. Ano pong ibig sabihin niyan? Alam ng tao kung sino si Jesus dito. Marami silang alam pagdating kay Jesus dito. But not really in the heart. Hindi pinananampalatayanan si Jesus. Alam lang, kilala, pati nga history, alam, pero pagdating sa pananampalataya, hindi talaga pinanampalatayanan ang ating Panginoong Hesukristo. Mapapansin mo, di ba? Sa mundo natin ngayon, ang pangalang Jesus parang normal na lang. Ginagawa pa ngang laruan ang pangalan ni Jesus ngayon. Kapag ka nadudulas, di ba? Sus, yung pangalang Jesus, kung kani-kanino na lang pinapangalan. Nawalan na ng reverence ang tao sa pangalan ni Jesus. They don't even consider na ang pangalan ito ay deity, na ang pangalan ito ay banal. Kilala si Jesus, pero hindi talaga pinanampalatayanan. Na meron pa isang pagkakataon na isang magnanakaw, nilooban niya yung bahay. At habang siya'y naghahalughog na mga pwede niyang nakawin, may narinig siyang maliit na tinig. Jesus is watching you! Jesus is watching you! Nagulat yung sino yun? Linga-linga siya. Pero tinuloy yung magnanakaw niya. Narinig niya na naman, Jesus is watching you! So, naintriga yung magnanakaw. Kinuha niya yung flashlight niya. Hinanap niya. Nakita niya. Parot. Sabi ng parot, Jesus is watching you! Sabi niya doon sa parot, what's your name? Moses! Lahat ng parot itong sumasagot. Sabi ng magnanakaw, anong klaseng tao ang magpapangalan ng Moses sa parot niya? Sumagot yung parot. Katulad ng mga taong ipinapangalan ang Jesus sa mga pitbulls nila. Na bakit ko po sinabi ito? Maraming tao, wala nang regard sa pangalan ni Jesus. Tulad ng aking sinabi, pinapangalan sa pet. May narinig po ako nun, namamasyal ako. Tinawag ba naman, Jesus! Jesus! Oh, nakala ko talagang dumating na si Jesus. Naiwan ako. Paglingon ko yung aso. A lot of people, they don't really give regard to the name of Jesus. Para bang sa kanila, si Jesus ay simpleng tao lamang na parte ng history ng mundong ito. Pero brothers and sisters, I believe in my heart, and I do believe that ikaw din ganito ang iyong pananaw, that Jesus claimed na siya ang kiniklaim niyang anak ng kataas-taasang Diyos. That 2,000 years ago, He was born on this earth. He lived a life ng isang tao. He performed miracles, raised the dead, fed the multitudes, cast out demons. He died on the cross of Calvary. But after 3 days, Jesus rose from the grave. And that one day, darating ang araw, ikaw at ako ay isasama ng ating Panginoong Kristo sa lugar na inihanda niya na tinatawag na kalangitan. Hallelujah. We believe that truth. We uphold the truth.
We embrace the truth that comes from the Word of God. But there are many people, however, who only consider Jesus briefly, but are kept somehow from believing in Him and trusting Him as their Savior. Mapapansin ninyo, di ba? Maraming tao, kinoconsider lang si Jesus sa maiksing panahon. Lalo na pagmahal na araw. Pagmahal na araw, tingnan mo ang TV station, puro maka-Diyos ang programa. Mababakinggan mo sa radyo, ang mga tugtog, inspirational. Ang mga tao, ang pinag-uusapan patungkol sa Diyos. Ang kanilang mga gawin, para bagang hindi makabasag pinggan. Banal. Kaya lang, pagkatapos ng ilang sandali, lalo na pag Good Friday, good talaga. Ang mabait eh. Pero pagkatapos ng Good Friday, pagpasok ng Black Saturday pa lang, balik na naman. Are! Naglakad ako kahapon eh. Kaya pa ka. Ang sakit pa ako. Inom tayo. Sa lugar namin, ganun eh. Nung Good Friday, may kita mo, ang dami naglalakad na kayabak. Tapos mga mukhang malulungkot. Kinabukasan lang nagiinuman na naman. May ingay na naman. Nung una ang kinakanta, siya ang iyong kailangan. Tindihan. Nung kinasabaduhan eh, di na makatulog buhat. Pusong bato na. Balik na naman. They just consider Jesus briefly. Sa maiksing panahon lang. Pero hindi talaga kinikilala si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Alam niyo itong dalawang disciples na ito sa istorya natin. Depressed sila. Bakit sila depressed? Kasi sa pag-uusap pa lang nila, anong sabi nila? Akala namin siya na. Akala namin siya na yung magiging hari. Akala namin siya na yung mga pagpapalaya sa amin. They were so depressed. They have seen Jesus perform miracles. They have seen Jesus spoke the words of God. Nakita nila na napakaraming tao sumusunod kay Jesus. But then all of a sudden, namatay. Malungkot sila. Kinoconsider lang nila si Jesus as somebody na tulad din ng mga nauna. Alam mo sa kanilang paglalakad, sabi ng Bible, bigla nila nakilakad si Jesus sa kanila. At hindi nila na-recognize si Jesus. Hindi nila napansin si Jesus. Bakit? Sa kapangyarihan ni Jesus, tila baga nabulag sila. Hindi nila na-recognize si Jesus. Kaya lang hindi na ganyan ang storya sa ngayon. Maraming tao, hindi na talaga nire-recognize si Jesus. Sinasadyang hindi na ma-recognize si Jesus. In our world today, it's not Jesus who keeps people from recognizing who He is and what He can do for them. It's now their choice not to believe in Him. Ang tao ngayon, nagpapasya na. It's either maniniwala ako kay Jesus o ako ay tatalikod kay Jesus. Obviously, kalooban ng Diyos, kapatid, na ang lahat ay maligtas. Amen? Kalooban ng Diyos na ang lahat ay mapunta sa kalangitan. Ngunit napakaraming tao, ang mas pinipili pa ay talikuran si Jesus. Mas maraming tao ang tingin kay Jesus ay guro lamang. Mas maraming tao ang tingin kay Jesus ay tila baga figure lamang sa history. Kung kaya't hindi nila magawang panampalatayanan si Jesus. Do you remember John Lennon? Ng Beatles. Alam niyo po, kinakausap ko kayo, parang ako lang matanda dito. Yeah, remember John Lennon? Yes. Imagine all the people. Kanta pa lang, Antichrist na eh. Anong sabi ni John Lennon? Christianity will go. It will vanish and shrink. Yan ang sabi niya. Mawawala ang Christianity. I didn't argue with that. I'm right and I will be proved right. We're most popular than Jesus now.
I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. Sabi niya, hindi ko alam kung anong unang mawawala. Rock and roll ba o ang Christianity? Alam mo, at the age of 14, the year 1980, si John Lennon was shot. Pinaril si John Lennon. Now, he's dead. Yung sinasabi niyang mawawala ang Christianity, nawala ang Beatles, isa na lang ata ang buhay. Sikat na lamang sila sa mga luma nilang tugtog. Pero makinig ka, kapatid. Nalaos at namatay si John Lennon. Pero ang pangalan ng ating Panginoong Kristo ay nananatili pa rin tanyag hanggang sa mga oras na ito. And you know, according to studies, the name Jesus itself ay pangalang pinakasikat sa balat ng Sansinuko. Pangalang pinakatanyag sa lahat ng parte ng history ng mundo. Higit pa siyang tanyag sa mga sikat na tao na kinukonsiderang bayani ng kanilang bansa. Jesus. Na meron naman mga tao na bagamat hindi nananampalataya kay Jesus ay kanilang kinikilala. Tulad nito si H.G. Wells, ang sabi niya, I am an historian. I am not a believer. But I must confess as a historian that this penniless preacher from Nazareth is irrevocably the very center of history. Jesus Christ is easily the most dominant figure in all of human history. Masikat pa siya kaysa kay Napoleon. Masikat pa siya kaysa kay Alexander the Great. Masikat pa siya sa kahit kaninong hari. Pinapakilala lamang nito, kapatid, na ang ating Panginoon, tanyag ang kanyang pangalan. But many people today may talk about Jesus. They may talk about Christianity or religion in a general sense, but they don't recognize Jesus as the Son of God. Napakaraming tao, anong pinag-uusapan? Si Jesus mahusay na teacher, no? Si Jesus mabait, si Jesus propeta. But they would not truly recognize that Jesus is the Son of the Most High God. Alam mo, kapatid, minsan iniisip ko, why would a person not want to believe in heaven or in Jesus? Bakit kaya ngayon ang tao, pag sinesharean mo ng Word of God, madali kang i-reject? Ayaw kagad makinig. Pagka Jesus ang binanggit mo, ay, pre. Parang nasusunog. Ay, pre. Ay, pre, magkalangan na lang tayo, pre. Respeto na lang, pre. Pero nung mga kalokohan pa ang ginagawa natin, welcome na welcome ka. Pag nangunguna ka sa kalokohan, pre, turo mo sa akin yan, pre. Pero ngayon, pag sineshare mo na si Jesus, pre, wag, pre. Have you ever experienced that? Na-experience mo na yun? Nakapag-share ka na ba? Kung na-experience mo, maganda. Kung hindi pa na-experience, tablang ka sana. You and I can identify with that. Ang dami pagkakataon, pagkakalokohan ng sineshare mo, welcome na welcome ka. Pagpapunta ng impyerno, welcome. Pero kapag ang topic ay patungkol sa langit, patungkol sa pagiging baka Diyos, ako yung iba hindi kumigil mo. Pre, change topic, pre. I don't know why this world would accept such a thing, but they would not accept the Lord Jesus Christ. Now the question is, what is it that keeps them from recognizing Jesus as the Son of God and Savior of the world? Bakit kaya? Now let me tell you that it is not God, it's the world. Ang mundong ito ang bumubulag sa tao upang hindi kilalanin si Jesus sa kanilang mga buhay. It is the world and the evil one who keeps from believing Jesus and the promise of eternal life. Na mga kapatid, tignan niyo po sa mundong ito, ang turo, kaiba sa turo ni Jesus. Sabi ni Jesus, narrow is the gate that leads to eternal life. Masikip ang pintuan o ang daraanan papunta sa kaligtasan. Anong turo ng mundo? Kay Jesus, mahirap pumunta. Dito, wide is the gate. Inaakit ang tao. Kaya ano ngayon ang iniisip ng tao? Naku, mahirap kay Jesus. Dito na lang ako.
Ano pa ang ginagawa ng mundo? Sabi ni Jesus, if you want to follow me, take up your cross, deny yourself, and follow me. Anong turo ng mundo? Hindi mo kailangang i-deny yung sarili mo. Maging madamot ka. And then, you follow us. Anong nangyayari sa tao? Nagkakaroon ng maraming option. Pakisabi nga sa katabi mo, kaya nabubulag sa katotohanan. Kasi bakit? Meron naman palang ibang paraan. Ang sinasabi ni Jesus, sumunod ka sa aking salita. Ang sinasabi ng mundo, hindi mo kailangan yan. Maraming option. Pwede ka na magbasa ngayon ng mga magic, mga kulam-kulam. May power ka na rin. Hindi mo kailangan ng Holy Spirit. May ibang Spirit. That's what the world is teaching. Anong tinuturo ng mundo? Na kailangan angkinin mo ang lahat. Anong sinasabi ni Jesus? Ipamigay mo ang meron ka. Ngayon, ang tao, mas pinipili ang gawa ng mundo. Ganun ba? Hindi mawawala sa aking lahat. Dito na lang ako sa mundo. Bulag sa katotohanan. Pero makinig ka, kapatid. Gaano mang kalawak ang nilalakaran mo sa kamunduhang ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang dulo nun ay kapahamakan. Amen? Kaya maraming tao sa ating pong panahon, they could never recognize Jesus. Dahil ang kanilang nais ay ang cravings ng mundong ito. There's a warning that has been given to us in 1 John 2:15-17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. I like that verse. Bakit? Sabi doon, ang anumang meron ka sa mundong ito, mawawala. Gaano mang kaganda ang sasakyan mo, mawawala. Gaano mang karami ang pera mo sa mga bank accounts mo, mauubos. At kung meron kang vault sa bahay mo, ganyan may mga bahay na daming vaults. At yung bahay, kala mo, government office, ang daming CCTV. Kahit na ano pa ang laman ng bahay mo, darating ang panahon that everything will pass away. Pero kayo naman ang salita ng Diyos. Ang sino mang pinili ang Diyos sa kanyang buhay, siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang kanyang Panginoon. He will not pass away. Hallelujah! Pakisabi nga sa katabi mo, pumili ka ng tama. You know, the cravings of this world can make an unbeliever out of people or keep people from believing. Kapag mas niyakap mo na ang mundong ito, pag mas binigyan mo na ng value ang mundong ito, madali kang mag-say ng no kay Jesus. Pag masyado mong minahal ang mundong ito, nako, mas madali mong tanggihan ang mga bagay patungkol kay Jesus. Ang paniniwala kasi ng tao, tsaka na lang. Pagka nagsishare ka, di ba? Akala mo tatanggap na. Ako, naranasan ko yun eh. Akala ko tatanggap na. Talaga namang naluluha pa yung sinishare mo. Ganun ba? Mahal ka ng Panginoon. Ikaw medyo dadala ka na rin. Emotional ka na rin. Mahal ka ng Panginoon. Talaga. Tanggapin mo si Jesus. Tsaka na lang. Sarap. Baga talagang binigay mo 100% ng kapangyarihan ng pagpapaliwanag sa Kanya. Tapos ang sasabihin, tsaka na lang. Yan ang paniniwala kasi ng marami. Kaya kinikilala lang nila si Jesus dito, pero hindi tinatanggap sa puso dahil ang pananaw, marami pang panahon. May oras pa na meron pong 3 demonito na matatapos na nila ang kanilang OJT. Ano yung mga demonito, may OJT yan eh. Yung 3 demonito, nag-undergo sila ng kanilang OJT. At para maging full-fledged silang monyo, kailangan nilang pasahan
ang final exam ni Taning. So isang araw, nagpakita sila kay Taning. Sabi ni Taning sa kanila, mga demonito, handa na ba kayo sa inyong final exam para maging full-fledged kayong mga monyo? Sabi ng tatlo, opo! Eto ang tanong. Ikaw, demonito 1, halika. Ano ang sasabihin mo sa tao na pwedeng ikasira ng kanilang mga buhay? Ha? Sabi ni demonito 1, mabilis na mabilis ang sagot. Sasabihin ko sa kanila, walang Diyos. Sabi ni Taning, Uy, di ka ba nag-iisip? Magmula pa nung una, alam na ng tao na may Diyos. Hindi kakagat ang tao dyan. Sa mundo, ang dami nga nilang Diyos eh. Pagka hindi ka pumasa kay Ninyo, pwede kang lumapit kay Mama. Pagka hindi mo na kompleto ang Holy Family, pwede ka kay Buddha. Ang dami nilang Diyos. Sablay ka, boy. Mamit ng ulo ng demonito 1, sabi sa kanya ni Taning, back to square one ka. Hindi ka pa pwedeng maging full-fledged na monyo. Mga napin sa Bible mo to. Kwento nga eh. Tinawag niya yung pangalawa. Dito! Halika! Lapit si Dito. Ikaw, anong sasabihin mo sa tao na pwedeng ikasira ng buhay niya? Sasabihin ko sa kanya na walang impyerno. Ano ka ba? Alam ng tao na may impyerno. Kasi paminsan-minsan, nagbabasa sila ng Bible. Paminsan-minsan. Kinatamaan. Kaya alam nila yun. Hindi mo masisira ang kanilang buhay sa pagsasabing walang impyerno. Eh, nandito nga tayo eh. Sabi ni Dominito, pasensya na po. Back to square one ka ulit. Hindi ka pa full-fledged, demonyo. Ito na, yung pangatlo, medyo kinakabahan siya. Sabi niya, ano kayang sasabihin ko? Tinawag siya. D3, halika! D1, D2, D3. Sabi niya, ikaw, anong sasabihin mo na pwedeng ikasira ng buhay ng tao sa lupa? Sasabihin ko po sa kanila that there's no need to be in a hurry. Na wag silang magmadali. That there's no such thing as too late. Maawa yung Panginoon. Magaling, magaling. Hindi ko na naikwento ng maayos to. Magaling, magaling. Sabi niya, magmula ngayon, ikaw ay isa ng full-fledged na mon. Pumunta ka sa lupa at sabihin mo sa tao na walang dapat ipagmadali. Mga kapatid, bakit kayo kinukwento sa iyan? Dahil yan ang kasinungalingan na ibinibigay sa atin ng mundong ito. Na walang dapat ipagmadali. Na laging merong pangbukas. Na yung pagtanggap kay Jesus, tsaka na lang. Pero nais ko maintindihan mo, kapatid, wala sa atin ang pwedeng makapagyabang na may bukas pa. Because the Bible tells us that we can never brag about tomorrow because tomorrow may not come at all. Amen? Amen. Kahit na gaano ka kalakas ngayon, kahit gaano ka kalusog ngayon, hindi natin hawak ang mga buhay natin. Anytime, pwede itong bawiin sa atin. Maaring ngayon nakatayo ka, all of a sudden, mamaya nakahiga ka na. Ngayon ay humihinga ka pa, mamaya pantay na ang iyong paa. So anong ating sinasabi? Habang may panahon pa, huwag mo lang kilalanin si Jesus sa isipin mo. Huwag mo lang kilalanin si Jesus sa pamamagitan ng iba't ibang aklat. Kilalanin mo, tanggapin mo, panampalatayanan mo si Jesus bilang anak ng kataas-taasang Diyos at siya ang ating tagapagligtas. Hallelujah! There is no such thing na mahaba pa ang panahon. Today is the day that you can decide that you would offer your life unto Jesus. Ito ang response, unang response ng tao pagdating sa pagkabuhay na magpuli ni Jesus. They think that, yeah, but they won't truly give their hearts and believe in Jesus.
Second response. Some people know Scripture but do not really believe it. Daming tao, alam ang Bible, pero hindi pinananampalatayanan ang laman ng Bible. Maraming tao, pagka nakakita ng Bible, talagang they revere the Word of God. Hindi ba kapag nakakita ng Bible ang tao, parang bumabait saglit? Kahit sa bookstore, mapapansin mo? Pagdating sa bookstore, kapag iba't ibang libro, kung buksan yung libro. Pero pagdating sa Bible, may holy factor. Revere the Word of God. Di ba kahit nasa bahay, pag pinapunta ka sa bahay, dumalaw ka sa bahay ng kaibigan mo, tapos may Bible sila sa altar, pinag-uusapan ninyo, puro kalokohan, pero pagtapat mo din sa Bible, ang iba sa atin, inahawa ka pa yung Bible, pag medyo may kumaluskos, di ba, kinukuha, panangga. We revere the Word of God too much. Pero ang problema, walang alam. Hindi alam ang Bible. Kapatid, wala sa kapal ng Bible ang nagiging effective dito. Wala din sa laki. Nga sa pagkaalam mo sa salita ng Diyos. Meron pong isang priest na nagsisermon siya sa kanyang flock. Ang kanyang sermon ay coming from Matthew 14:21. Ano yun? When Jesus fed the 5,000. Sabi niya, mga kapatid, si Jesus ay nagpakain ng 500 sa 2 fish and 5 loaves. Sabi ng sakristan, 5,000, Father. 500. Sabi ulit ng sakristan, 5,000, Father. Sabi ni Father, manahimik ka. Yung 500 nga, hindi na nila paniwalaan eh. 5,000 pa kaya? Bakit ko sinasabi yan? Marami sa atin, pag nagbabasa ng Bible, hindi kagad mapaniwalaan. Pag nagbasa, hinati ng Diyos ang dagat na pula at nakalakat ang mga Israelita. Di nga. Paano ba malamang totoo yan? Alam mo ginagawa ngayon ng tao? Modern. Google mo. Genesis, totoo ba ito? Nahati ba talaga ang dagat? Like, ginagawa bang kumuha ng kung ano-anong libro para lang i-confirm kung tama ang salita ng Diyos? Ayaw kagad, paniwalaan. Kapag ang verse ay nagpakasas ng 5,000 sa pamagitan ng 2 isda at 5 pirasong tinapay, ay hindi kagad paniniwalaan niya. Imposible. Ngayon kapag may sinasabi si Lord patungkol sa iba't ibang mga bagay na iyong ibigay ang iyong buhay and you will gain your life, hindi pwede. Pagka sinabing love your enemy, lalo hindi pwede. Mahirap. Gagawin pa natin, magre-research pa tayo ng kung ano-ano. Kukuhang libro, kukuhang encyclopedia, bubuklat ng libro, bubuklat ng kung ano man. Ikukumpara ang Christianity sa Hinduism, sa Buddhism. Ano bang sabi? Ano bang sabi? Para lang malamang totoo, kapatid. Gusto kong maintindihan mo na tanging ang salita lamang ng Diyos, ang Biblia lamang, ang dumaan sa napakaraming scrutiny ng matatalinong tao at nanatiling walang error at accurate ang salita ng Diyos. It means, hindi mo na kailangan pa ng external na aklat. Hindi mo na kailangan ng sulat pa ni propeta so and so. Hindi mo na kailangan pang buklat ang salita ng sinukong propeta o kung sino mang nahulog sa langit. Ang tanging dapat mong gawin ay yakapin ang katotohanan na kapag sinabi ng salita ng Diyos, ito ay totoo, makapangyarihan at nagkakaroon ng epekto sa buhay ng kanyang mga anak. Hallelujah! But there are a lot of people who know the Bible, but they don't really believe the Word of God. Na meron pong pag-aaral na ginawa si George Barna. Isa po siyang researcher
at statistician, Christian statistician. Sabi niya sa kanyang pag-aaral sa napakarami mga Kristiyano, 48% could not name the four gospel. 48% ng mga Kristiyano, hindi alam yung four gospels. Alam niyo ba yung four gospels? Subok. Ha? 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 Parang gusto ko maniwalang kasama kayo sa 48. Hindi man lang mabanggit yung four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. 52% cannot identify more than 2 or 3 of Jesus' disciples. May kilala kang disipulo. Ang number 1 na dyan, syempre si Pedro. Ano si Jesus? Sakit sa kalooban. Si Pedro, number 1. Sino pangalawang kilala mo? Si John. Pangatlo, si Judas. Yung Judas na yan? Sino makakalimot niya sa Judas na yan? Sino pa? Tatlo lang yun. Sino pa? Ha? Anong si Joseph? Ha? Nalito na yung... Ha? Sino pa? Anong Gabriel? Ha? Sabi doon, 52%. Ito pa, 60% of Christians cannot even name 5 of the 10 commandments. Bisado mo ba yung 10? Ang sikat na sikat sa 10 commandments, yung huwag kang nanakaw. Yung kasunod doon, basta yun, pastor. 61% believe that the Sermon on the Mount was preached by Billy Graham. Kung alam niyo sa Matthew chapter 5, yung Sermon on the Mount, yung Beatitudes, ang paniniwala ng maraming Christian, si Billy Graham daw ang nag-preach nun. Ang nag-preach nun si Jesus. Makinig, 71% ng mga Kristiyano ay naniniwala sa kasabihang God helps those who help themselves ay nasa Bible. Tatanungin kita. Sa atin lang. Huwag ka mahiya, sa atin lang. Kaya sa mga taga-Cinema 6. Yung bang salitang ang Diyos ay tinutulungan ng mga taong tinutulungan ng kanilang sarili ay nasa Bible? Nasa Bible o wala? Anong sa wala? Wala. Wala yan sa Bible. Wala po sa Bible yung God helps those who help themselves. Alam mo kapatid, itong statistics na ito ay hindi sa non-believer ha. Ito ay ginawa para sa mga believers. Anong sabi ni George Barna? People revere the Bible, but by and large, they don't know what it says. Kaya pag tinanong mo, si Jesus ba nabuhay talagang muli? Turo! Anong verse? Basahin mo na lang. Galit pa. Walang alam. Alam lang ang Bible, pero hindi alam ang laman ng Bible. It's no wonder that many don't believe the Bible. They don't know it, so how could they believe it? Paano pananampalatayanan? Wala ngang alam. Sabi ng British preacher na si Charles Spurgeon, I would recommend you either believe God up to the hill, or else not to believe at all. Believe this book of God, every letter of it, or else reject it. There is no logical standing place between the two. Sabi niya, pag ikaw, kung magtitiwala ka na rin lang sa Diyos, at magtitiwala ka na rin lang sa salita ng Diyos, paniniwalaan mo na 100%. Amen? Hindi pwedeng sa gitna ka, hindi pwedeng naniniwala ka, but at the same time, nagdududa ka. No, pag sinabi ng Biblia na ikaw ay pinagpala, ang kinin mong ikaw ay pinagpala. Pag sinabi ng Biblia na ikaw ay gagaling, ikaw nga ay gagaling. Pag sinabi ng salita ng Diyos na si Jesus ay buhay at mananatiling buhay, ang kinin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit kapatid?
Ang sabi ng Biblia, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang kapirasong titik ng salita ng Diyos, kailanman ay hindi ito kukupas. Hallelujah! Many are the writers of this world. Marami ng mga sikat na author. Sila ay sumulat, nagsabi ng kanilang opinyon na bago ang kanilang mga opinyon. Nalaos ang mga authors na yan. Pero hanggang ngayon, kapatid, ang Biblia, ang number 1 best-selling books of all time. At dilipas ang henerasyon mo at ang henerasyon ko. Mananatiling totoo ang salita ng Diyos. Do you believe in the message of the gospel? Do you believe the message of Scripture? Naniniwala ka bang totoo sa salita ng Diyos? Naniniwala ka bang totoo na si Jesus ay nabuhay na ngang muli? Naniniwala ka bang totoo na si Jesus ay buhay at babalik isang araw upang ikaw at ako ay dalhin niya sa tinatawag na paraiso at kalangitan na hinanda niya para sa atin? Nananampalataya ka ba na ang Panginoon lahat ng kanyang sinabi ay kanyang gagawin? Now, I've read a poem na ang title ng poem na ito, God Means Just What He Says. Sabi niya, there are some who believe in the Bible and some who believe in part. Some who trust with reservation and some with all their heart. But I know that its very promise is firm and true always. It is tried as precious silver, and it means just what it says. It is strange we trust each other and only doubt our Lord. We will take the word of mortals and yet distrust His word. But oh, what light and glory would shine o'er all our days if we always would remember that He means just what He says. Sabi ng writer ng tulang ito, nakakatawa na tayo, naniniwala tayo sa isa't isa. Madali tayong magtiwala sa ating mga salita sa isa't isa. Pero sabi niya, para bagang nakakatawa na ang tao hindi kayang paniwalaan at panampalatayanan ang boses at ang salita ng kanyang Diyos. Kapatid, the Bible tells us na ang Diyos natin hindi tulad ng tao na nagsisinungaling. Whatever God had spoken, anuman ang sinabi ng Diyos, anuman ang naisulat sa salita ng Diyos, ito ay nagkakaroon ng kaganapan sa bawat isa na mananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Now, ano ang hamon sa atin sa hapon na ito? Ikaw na may Jesus sa buhay mo. Ano ang hamon sa atin na ikaw naniniwalang buhay nga ang ating Panginoong Hesukristo? Ano ang hamon? Now listen to this story. Merong isang preacher on a big crusade. Napansin niya habang nagpipreach siya na merong isang kabataan, young man who was in front of the crusade. Pagkatapos ng krusada, nilapitan niya ang young man na ito at sabi niya, "Are you a Christian?" Sabi ng young man, "I consider myself as a Christian. By the way, I'm a lawyer." Sabi ng pastor, "Oh, you're a Christian. Have you brought anyone to Christ? May dinala ka na ba kay Jesus? Have you used your life to be a testimony of bringing souls at the feet of Jesus?" Sabi ng lawyer, "No, that's not my job. I'm a lawyer. That's your job. You're the preacher." Ikaw yung pastor, di ba? Trabaho mo yun. Hindi ko trabaho yun. Sabi ng pastor, "No. Listen, if you are called to be a Christian, then you are called to bring other men to Jesus." Amen? Sabi nung lawyer, "No, I don't believe you." Sabi nitong preacher, "I want you to read what my Bible is telling. Acts 8:4. They therefore that were scattered abroad went about preaching the word." Sabi ng pastor sa kanya, yung mga naunang disipulo noon at mga mananampalataya ni Kristo, nung umalis sila sa Jerusalem, anuman ang kanilang trabaho, anuman ang kanilang negosyo, ginamit nila ang kanilang mga buhay upang magdala ng kaluluwa sa ating Panginoong Hesukristo. Now listen, brothers and sisters. I want you to put this quote. Itong quote na ito, sulat mo ito at lagi mong tandaan. If a man has a religion, he is bound to do one of two things with it. Give it up
or give it away. If it is true, he must give it up. If it is true, if it is not true, he must give it up. If it is true, he must give it away. Simple lang ang sinasabi ng quote na ito from an unknown author. Kung hindi totoo ang pinananampalatayanan mo, huwag mo nang ipagpatuloy. Kung wala ka namang naranasang pagbabago sa buhay mo, at wala kang naranasang kamay ng Diyos sa buhay mo, tigilan mo na. But listen, if you know that it is true, kung convicted ka, sold out ka, nananampalataya ka nga kay Jesus ng lubos, anong sabi? You give it away. Ipamalita mo. Ipagsabi mo. You only have one option. Sabi mong si Kristo nga ay Diyos ng buhay mo. Kung sinasabi mong si Kristo nga ay nagbago ng buhay mo. Kung ikinukumpisan ng iyong labi sa oras na ito na si Jesus ay buhay, then hindi ka mag-aatubili na sa lahat ng taong kakausapin mo, ipapamalita mo sa kanila na ang Diyos na iyong sinasamba ay hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ang Diyos na iyong sinasamba ay buhay at sadyang makapangyarihan. Hallelujah! Pakisabi sa iyong katabi, you give it away. These are the responses of people at the resurrection of the Lord Jesus Christ. So we, as people of God, we know deep inside our hearts, at tayo mismo yung mga patotoo, na buhay ang ating Panginoon. Bakit? Tayo na mga patay na sa pag-uugali, sa buhay, sa mga kawalan natin ng mga pag-asa. Nung dumating si Jesus sa mga buhay natin, binago tayo ng ating Panginoon. Ang ating mga buhay na tila baga patapon na, ay binigyang halaga ng ating Panginoong Kristo. Ang napakalalaki nating mga problema nang dumating si Jesus, ay naunawaan natin walang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Let's give God a clap of praise this afternoon. Hallelujah! Let us bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, this afternoon we would like to thank you for your word. I pray, Lord, that these words will convict our hearts, would speak to us even more. Sa pagdiriwang namin ang iyong pagkabuhay na magmuli, kami ay higit na yumakap sa katotohanan. Ikaw ay buhay at mananatiling buhay magpakailan pa man. Panginoon, tagpuin mo kami. Speak to us in a very powerful way, Lord. Change our being. Change the way we look at Jesus today. Habang lahat ng uli na kayo ko ba, matay nakapikit. Sa hapon na ito, maaaring sinasabi mo, Pastor, nais kong maranasan yung buhay na may kapatawaran. Nais kong makaranas ng buhay na malaya. Buhay na tiyak. Na matapos man ang buhay ko dito sa lupa, ay meron akong buhay na walang hanggan. Kapiling ang aking Panginoong Kristo. Kapatid kong yan ang iyong panalangin. Ang nais mo lang, ang dapat mo lang gawin ay tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang kininang katotohanan na sinasabi ng Biblia na kung ikukumpisan ng iyong labi na si Jesus ay Diyos, anak ng kataas-taasang Diyos, ikaw ay maliligtas. Kung sa hapon na ito, Pastor, sinasabi mo, kailangan ko si Jesus, habang lahat ng uli na kayo ko, bawat matay nakapikit, pakitaas mo lamang yung kamay. Sasamahan kitang manalangin. Salamat po sa kamay na yan. Meron pa po ba? Naitataas siya kanyang kamay. Sasabihin niya, Pastor, kailangan ko si Jesus sa buhay ko. I want to offer my heart. I want to give my life to Jesus. Gusto kong makasigurado na matapos man ang buhay ko dito sa lupa, ay may buhay ako, kapiling ang Panginoon. Kung ikaw yung kapatid, pakitaas mo lamang yung kamay. At sasamahan kitang manalangin. I will be praying for you and I will be praying with you. Salamat po sa kamay niya. And even if you are cinema 6 and you would like to give your heart and your life to Jesus, today is that wonderful day. Hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon ang araw
ng iyong kaligtasan. Let's all stand together. Hallelujah. Now this is the challenge that I would like to give. Sa mga kapatid na nagtaas ng kanilang mga kamay at sinasabing kailangan mo si Jesus, inihilingan ko na lumabas ka sa iyong upuan, pumunta ka dito sa harapan. Sabay nating isuko ang ating buhay, ang ating puso kay Jesus. Sabay nating sabihin sa Kanya, Panginoon, kailangan kita. If that is you, I want you to come. Give your heart and your life to Jesus. At kung sa hapon na ito, kahit na hindi mo tinasang yung kamay, para kang may nararamdaman, na may kumakatok sa iyong puso, na parang may tumatawag sa iyo, na sinasabi sa iyo, lumapit ka, na para bang minamagnet ka, na pumunta dito sa harapan. You know what? That is God's knock at your heart. Kinakatok ka ng Panginoon. Hindi aksidente na napunta ka rito sa hapon na ito. God would want you to hear this word. And God would want you to experience His love. At ang unang hakbang upang maranasan mong pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay ay tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. And if that is you, I want you to come. Give your heart and your life to Jesus. You have nothing to lose, but everything to gain as you offer your life to Him. Kapatid, hindi church ang tatanggapin mo. Lalong hindi ang pastor ang tatanggapin mo. Ang tatanggapin mo ay si Jesus. Si Jesus na may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Si Jesus na nagbibigay ng buhay. Si Jesus na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. If you want to experience that kind of power and that kind of love, I want you to come. Give your heart and your life to Jesus. Hallelujah. Sa mga kapatid po natin na lumapit dito sa harapan, nais ko pong kayo sumunod sa maiksing panalangin ito. Ito po yung panalangin na pagsuko ng ating puso, ng ating buhay kay Jesus. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo at inaamin ko po na ako po'y makasalanan, na ako'y hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa hapon na ito, humihingi po ako ng kapatawaran mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako, patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, ako po ay nananampalataya na ako ay iniibig mo, kung kaya't ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan. At salamat po, dahil ang aking pangalan ay sinulat mo na sa aklat ng buhay. Salamat pong muli. Amen. Sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay bago ng liyan. We welcome into the family of God. Palapakan po natin sila sa ating Panginoon. Right now, nais ko pong samahan ninyo ang ating pong mga pastor. Ibigyan lamang po namin yung libre babasahin. If you have any personal prayer requests, and if you need some counseling, our pastors can be doing that for you. Let's give them a hand once again. Hallelujah.